sobrang kaligayahan ko na kausap itong mga tigitin na mga maris talaga naman dapat silang karangal. Naiintindihan ko yung respeto na naaawol. Dahil may mga sundalo akong nagkakaroon. Pero sundalo pa rin sila. Pagkatawad, balik sa servisyo ng Pilipinas, ay talaga ngayon, naiintindihan ko pa rin sila. Kung sa Mindanao, saka mga ibang units ko sa Luzon o sa Luzon lang. At palagay ko, dapat lang napakinggan natin sila. Dahil ito na nga, meron na silang sinasabi din. Tingnan natin kung nagsasabi sila ng totoo, i-investigate natin. Hindi yung sasabihin mo na, discharge yan walang kwentang na ako. Hindi. Retiree ito. Technical sergeant ito. Ito nagka-problema yung isa na natanggal sa UN peacekeeping force. Dahil mayroong pagkakamali dun sa Middle East. Sa halip na i-demote lang na-discharge. May servisyo talaga sila. Secretary, have you read the affidavit? Yes. Tagalog at saka English version. And kayo po ay naghahayag ng suporta doon Yes. sa mga affidavit? Full support ako. Full support ako sa kanilang pagsasabi at full support din ako sa kailangan na pag-imbestiga. Huwag nating hayaan na hanggang doon na lang complaint. Kailangan imbestigahin natin kasi napakaraming lead na ibinigay nila. Di ba? So, paparangalan namin sila. Sana bukas ay samahan niyo kami. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, Secretary. Sige, dito ulit tayo. Yun, ganda. Yes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na to na kayo ay muling humarap sa mga kagaya naming vloggers para po bigyan daan ang aming mga katanungan tungkol po sa inyong mga salaysay. Na-establish na po natin na milyon, bilyon o anumang mas malaki pang halagang pera ang na-deliver natin sa mga personalities. Ang tanong po kasi din ng marami is, saan po galing ang cold cash? Ito po ba ay wini-withdraw natin sa bangko and paano po natin ito na-withdraw? Saan po galing ang cold cash? Yung cash is galing po sa mga ibang contractor, din galing po din po sa bangko. Sir, pangalan po. Sorry. Bernard Chube. Sa bangko po mismo? Yes. Land bank po ba ito or kahit Any mga bank. private? Any bank po. So, nai-encash po ito because may transaction po si Boss Zaldi Conino sa bangkong yon. Yes. And sila po ang siya. Iipon na atasan ng Kongsal dito sa pamilya. And when we say EA, sino po ito? Executive Assistant si Paul Mark. Paul Estrada and Mark Tiksay pa rin po. Okay. Meron po ba kayong meron po kayong knowledge kung nasaan sila ngayon? Paul and Mark. Okay. Lumabas po kayo kay Ma'am Jessica Soho at napanood po namin yun. Concern lang din po kami dahil sa hinaharap ninyong risk ngayon, kayo po ba ay kahit paano nabayaran na sa servisyo na bumili po si Attorney Levy for you guys na sana po mabayaran din kayo. Meron na po bang attempt na nag-reach out sa inyo ang side ni Zaldico para sabihin or i-compensate kayo sa mga utang niya sa servisyo ninyo? Prosper Copan, ma'am. Wala pa po ma'am sa ngayon, pero hindi pa po kami nabayaran doon sa kuwan. May partial lang po silang binigay nung kuwan kami, natanggal na kami doon sa kanila. Na-terminate kami. Pero yung pag-terminate po nila sa amin, hindi po proper po yung pagtanggal nila sa akin. Pero ganun pa man ma'am, baka hindi rin po alam ni boss yun ma'am nangyayari dito ma'am. Kasi mga team leader lang din po namin yung nagpupuan sa amin ma'am. So kami ma'am, Ang team leader po ang nagmamanage sa yes inyo. ma'am, meron po kasi kami yung security officer ma'am na mataas din ang rango, galing din po sa armed forces, retired. Marlon? Ako po si Marlon, kasama nito sa third floor studio. Una, doon lang ako sa bangko, sa pera. Galing mismo sa bangko, sa kanya uli i-deliver.
O kukunin niyo muna sa bangko, dadalhin niyo sa bahay ni Congressman Saldi? Yes po. Alin po rin? Dadalhin po, ako kunin sa bangko, dadalhin sa may Horizon, tsaka ilalagay po sa isang lalagay. Wala ng maleta. Okay. Anong particular na bangko po at saka branch po? Land Bank. Land Bank. Land Bank. Anong branch po? BPIB. Maraming branch yun. Okay. Pagdating nyo ron, sir, may manager na nag-assist sa inyo? O kilala na pa kayo ng manager? Or kilala nyo yung manager na nag-assist sa Pagdating inyo? namin, kasi kausap na yung executive ni Boss, pipick up na lang kami. Sa may kwarto ng branch ng Land Bank. Pangalan, sir? Romel Galapon. Okay. Sa may malapit sa estansya yung Land Bank doon. Sa may malapit sa Texas. So kasama sa nag-withdraw yung EA? Sila kasi ang nagka-transaction ng kuha, mga withdrawal, yung mga EA. Kami kasi ang papel lang namin sa security, then buhat, kung saan dadalhin. So bago pumunta ng bangko, may dala kayong bakante maleta? Wala po. Si bangko na ang nakalagay sa maleta. Tapos, paano nyo nalalaman yung amount ng maleta? Hindi po namin. Kasi later on po, i-recount nyo yun, titimbangin, ano po, kasi per kilo na po ang bilangan, ano po. Sila po ang nagkukuha ng nagbibilan yung EA. Okay. Then pero may mga times din po ma'am na isa sa amin, o dalawa, marami sa amin na nakakatulong din sa pagbibilang. Pero doon po yun sa Valle Verde. Kasi may mga personalities po na pumupunta doon ma'am naghahatid ng pera sa Valle Verde. Then doon po nila binibilang, nila po at saka ni Mark. Tapos kami, sa labas lang kasi kami ma'am yung iba. Then ilalabas na lang nila, nakamaleta na po. Tapos dadali namin sa Horizon. Bahay ninyo yung nasa Baligan, Bahay ko close. Congressman Saldi. Okay. Sa pagdating nyo nung taglapag nyo, meron bang isang particular na kwarto doon nilalagay yung mga bulto-bulto? Sa taas. Meron sa taas. Sa taas. So inaakit nyo pa sa taas sa second floor. Ano yung itsura? Kwarto? Ano yung itsura ng kwarto nyo? Yung kwarto ba yung exclusive lang na imbakan ng pera? Yes. Gaano karami yung pera na sa loob ng kwarto? No? Estimate ng bilang ng maleta. Estimated namin nasa 20 to 30. Ano, tapos kasi may pinapasok, may dilabas. Yun naman yung kwarto na pasok. In question po kasi ngayon, ang sinasabi nila, ang kredibilidad ninyo at ang timing po ng inyong paglabas. Sa timing muna po tayo, ano ho, ito po ba ay, kayo po ba ay palabas or ano ba tawag sa ganun? Mga bata daw po ba kayo ng mga Duterte? Kaya po kayo lumabas? Because yung timing po ng paglabas ninyo, siya naman pong dinig kinabukasan or days before ng paglilitis naman po sa Committee on Justice ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo po ba ay, gamitin natin yung salitang kalye, pakawala ng mga Duterte? Hindi po. Kayo po ba ay lumalabas para po sirain kung sino man po yung mga maaaring makatunggali ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hindi po. Kayo po ba ay bata po ni Kong Mike Defensor? Hindi po. Kayo po ba ay minamanage ni Attorney Levy Baligon? Yes po. When you say minamanage, meron po ba kayong meron pong influence ba si Attorney Levy Baligon pagdating sa kung ano ho ang inyong isasagot? Wala. Parang siya po ang Legal, siya din po ba ang inyong legal advisor or lawyer? Talaga na. Okay, pero hindi po niya dinidikta kung ano po ang itatakbo ng ating naratibo. Hindi po. Marami na pong mga nag-deny. Nandyan po si Secretary Anyo, nag-deny din po si Sonny Trillanes, nag-deny, I believe, si Congressman Laila De Lima, may pagde-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nagde-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Tamang buwan po. Pagka So, tamang panahon po. tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligon na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagtitumiti ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa Ombudsman. Una lang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay, ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masasabi?
Sino po ang sabi? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya na po doon na kami niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. ICC. Paano po Paano hindi nangyari? Paano Totoo hindi rin. nangyari? Nangyari talaga yun. Pwede rin namin ituro yung mga pinag-deliveran namin, yung mga lugar. Samahan namin sila. Marami rin po kasi nag-question sa inyong salaysay na si Congressman Laila De Lima during the time frame na kayo daw po ay naghatid, siya ay nasa kulungan pa. So nagkaroon daw po ng disconnect doon at sinasabi ninyong isa daw, at sinabi, may nasabing mali yata si Atty. Levy Baligod na pagkakamali ang pagkakalagay ng pangalan ni Congresswoman Laila De Lima sa inyong salaysay. Nakita niyo po ba, nakatransaksyon niyo po ba si Congresswoman, now Congresswoman Laila De Lima? Nakatanggap po ba siya ng paper bag, envelope, or maleta? Yes, kung nakita ko namin siya sa townhouse, paano namin hindi namin sasabihin yun. Kung hindi siya namin nakita sa townhouse. When we say townhouse, ito po yung sa McKinley? Sa Sa Force, ano po? Ang kung kasi dyan, Ano ma'am, pong taon ito? 2025. Laya na. Sino ang kasama ni Congresswoman Laila De Lima? Mga security, naging security niya. Alin po sa meeting? Sa meeting doon sa townhouse. Sila boss, Si boss, sir. Yung speaker, Speaker Martin, Congress. Ano po ang pinag-uusapan? Meron po ba kayong proximity para marinig kung ano yung pinag-uusapan? gaya po ng trabaho namin ng security lang. So nakikita namin yung mga Distansya. Ano? Okay, naintindihan ko namin. Tumanggap po ba si now Congresswoman Laila De Lima ng paper bag, envelope po, or maleta? Paper bag. Paper bag. Kasi yung paper bag na yan, ma'am, galing Horizon yan, ma'am. Alam namin, ma'am, kasi kami ang nagbababa sa taas, papunta sa sasakyan, then tinadala sa townhouse, ma'am. Kasama Hindi yung sa- nakikita namin, ma'am. Nabitbit nila palabas. Kung ano yung inyong dineliver ay siya rin na-deliver at nakikita nyo bit-bit nila palabas. Yes. Tama po. Ilan ang laman ng, sa tansya nyo, ilan ang laman ng paper bag? Magkano? 5 to 10 yata. Ilang beses nyo siya nakita may dalang paper bag? O ilang beses nyo siya tingin nyo naabutan ng paper bag? 3 to 5 times. Hahabulin daw po kayo ng kaso ng isang dating Senator, Sonny Trillanes, si ST, na code name niya sa inyong salaysay, ano po, or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtambing ito ni Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Maraming beses po ba ninyo nakatransaksyon o nakita sa sa mga transaksyon ang isang Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Doon sa sinasabi nyo mababangga nyo ng ebidensya, I don't know kung komportable kayong sabihin, meron ba kayong hawak na video o retrato na kamiting ni San Trillanes si ganito at si ganito? nakikita po namin yung sa townhouse. Yung litrato, kaya mga kasama natin. Nakasama. Yeah. Nakasama, nakita nyo rin ba si San Trillanes na kamiting yung mga ICC prosecutors? Yes, sir. Yes po. May retrato kayo noon? Wala, sir, eh. Si Pero- Pastor yan. Kasama. Kasi nag-escort din kami sa ICC. Parang tapos sila yung kami. Gaano katotoo na nag-good time o lumalabas sa gabi yung mga ICC prosecutors? May sarili silang lakad. So, hindi na namin sila monitor. Pag tapos na yung meeting namin, so sa room na kami, hindi sila sa room, hindi namin alam kung lumalabas pa sila. Pero may mga times na po, lumalabas din talaga sila, sir. Nang sila lang. Sila lang, hindi na. Hindi na pinapaalam sa amin. Pero pagka may mga witnesses po na meeting sila, may mga in-interview sila, kasama po. Sir, aside po sa mga photos at videos, meron pa po ba kayong mga iba pang bagay na magpro-prove po na ang inyong mga salaysay ay credible po? Meron po. Ilang maleta ang naibigay nyo sa mga ICC prosecutors? Hindi kami nagbigay ng maleta. Pero ang nakakalam ng transaction is executive. Yung mga i Pero nasisiguro nyo na tumanggap ng dollars o pera yung ICC prosecutors? Executive na rin po mga nakakalam kasi security lang po talaga yun. Kasi ang kuha lang namin dyan, sir, sa ICC, sinasagot po nila yung condominium nila, yung sasakyan, at saka yung mga pagkain po. Kasi si boss po yung nagbabayad eh, puro kay Mark. Yung po sinasabi ninyong $2 million US dollars, ito po ba yung pinapalit ninyo sa Glorieta? Hindi. Sa mga Basta sa Makati. Basta sa Makati. Saan po sa Makati?
yung sa Makati po, hindi po siya yung regular na exchange rate na Kasi may contact po kasi sila ma'am eh, sila Mark tsaka si Paul ma'am eh. Ang ginawa na lang namin dun ma'am, in-escortan sila, tapos inakyat yung pera, din binalit sa dollar, binaba po, din residential po ba to? Yung pinuntahan ninyo? Residential siya. So, personal, Sa office. May residential din yung office. so private individual po yung nagpalit ng halaga. Hindi siguro kasi siyempre kaya nilang makalit yung dalawang maleta ng dollar. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya. Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung ano yun? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Bininay po niya, wala pong maletang na i-deliver sa kanya. kasama pa nga si boss ng ma'am eh, yung pagdala na namin doon ng iwan. Tsaka buong team ng team ni boss. si boss na nakita niyo. Pumunta kami doon. Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? Nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao sa doon ma'am eh, syempre. Pero nandun po siya. Yung iniwan na namin doon ma'am eh. Sa building niya po ito sa Baclaran. Baclaran to. Sa Baclaran. Meron pong question doon na bakit po ang address ng isang Senator Erwin Tulfo napaka-generic na Green Hills San Juan. Hindi po specific. At alam din ng marami na maaari siyang potential na kandidato for Vice President na maaaring bumangga sa sino man po ang makakatandem ni VP Sara. Ito po ba ay paninira lang di umano sa kanya? Hindi po. Nakita niyo po siyang na-deliveran ng ano po ba ito? Envelope, maleta, paper bag. May paper bag, sir. Ma'am, may malita. Mismo sa bahay, sino po ang nag-receive? Ang sa part ko nung time na yun, ma'am, siya mismo po. Kasi may kasama ko na si Mark. Maleta po ang na-deliver. Paper bag yun sa time ko. Nung time niyo po, paper bag. Yes po. Ang paper bag ay nagkakahalaga ng 5 to 10 Yeah po. you said po. Yes, sir. Meron pong pagkakataon na maleta naman po ang na-deliver? Kasama namin po, pero dito sa amin parang Nalalaman niyo po ba kung ano ang purpose nung maleta, paper bag, o yung halagang dinideliver nila? Iinom kung nakakaalam. Sila na po ang okay. Balikan ko lang yung kay Tito Sen, sa kay Congresswoman Laila Pilino. Nakita niyo ba silang magkasama o nag-meeting? Hindi po, sorry. Hindi sila nagkasabay. Hindi sila nakasabay. Hindi sila Boss niya kasi magkasama. po sa tampos yung... Pakilakas lang po ang boses, nagsasabi po yung mga natin, viewers ko, live po tayo. Pakilakasan po ang boses. Hindi po sila nagkasabay. Hindi sila nagkasama. Pero si Koan, laging nasa town house po ang meeting niya ni Congresswoman Laila Dilipo. Okay. Gaano katotoo na may mga pagkakataon na kainuman ng boss nyo, si Congressman Santico at ni then Congressman and now Senator Erwin Tulfo, ang mga ICC prosecutors? Hindi naman po sila nag-iinom. Pakilakas po. Hindi naman po sila nag-iinom. Diba? Nag-meeting lang sila. Community. May idea kayo kung alin pinag-uusapan mo? Close door kasi yan, sir. Close door. Nasa labas. Yung mga security kasi sa labas na. Bakit po in question na ang ilan sa inyo, 10 ba, ang dishonorably discharged daw po? Kasi yun po yung pinaka-counter nila to make not credible your stories, mga sirs, no? Ano po kayang pwede nating gawin doon? Well, we see the risk na hinaharap po ninyo, no? May mukha, may mga boses, may mga salaysay, may mga pamilyang maaaring maaaring mapahamak. Gusto lang po natin talagang labanan din kung ano yung paninira. Sinabi na po ng Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson na hindi nila bibigyan ng oras na kayo ay maimbitahan man lang sa Senado para ito ay dinigin. Ngunit kahit papano ay ipinaglalaban din naman ni Senator Amy Marcos na sana nga ay kayo'y maimbitahan para maging opisyal lalo ang inyong mga pahayag. Ngayon pong sinabi niya na hindi kayo maaaring maimbitahan sa Senado, ano na po ang ating next steps
para sabihin naman ng maraming sambayan ng Pilipino that this is now the proper forum para malaman natin ang buo pang mga katotohanan. Saan po ang proper forum? If it's not media press conferences like this at hindi po sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong aasahan sa Ombudsman, saan po ang proper forum? Walang na natin po kay Atty. Baligot po kung saan. Kasi kami po, lahat lang naman po kami ng katotohanan. And we appreciate that, sir. Opo. Also, another question din po, no, since may oras pa naman din tayo. Sa mga media po, na sinabi ninyo, specific doon sa inyong salaysay, meron po kayong isang dating media personality na nadeliveran. Pwede po ba namin malaman kung sino ito? Sa affidavit, Dapat pa man dyan na makikita naman. nakikita naman. Yung operators po. Pero meron po bang mga media personalities na napapanood natin at nasa malalaking istasyon? Yes ma'am, meron ma'am. Pero sa tamang panahon na lang siguro ma'am namin sabihin yung mga tao nila. Lalaki ba ito o babae? Meron lalaki, meron babae. TV o radio? Meron Parehas. tayo. Parehas. English o Tagalog? 2 words po ba? Balikan ko lang yung yung sinisira yung credibility niyo. After nung Club Filipino press conference, I know nakahinga kayo ng maluwag dahil nasabi nyo yung katotohanan. Tapos ang inaasahan nyo, merong gobyerno na dapat i-entertain at sasaluhin, askasuhin o titingin o papalalimin palalo yung mga detalyeng isiniwalat nyo. Ngayon sinisira yung credibility nyo sa halip na pagtuunan pansin yung mga detalye na mga ibinunyag nyo. Ano ang tunay na nararamdaman? Siyempre sir, malungkot sa part namin kasi nagsasabi ka ng katotohanan, parang wala. Kami pa yung Kami pa yung nagsabi ng totoo kung ano yung nangyari talaga kasi nandun kami sa actual. Kami pa yung kakasuhan. Ano pa yung dapat na gagawin sa amin kasi kung magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Eh bakit yung nagnakaw, hindi naman nakulong. So ang ikukulong ba kayo yung nag-witness na? Yung nagsabi ng totoo? Dati kayong nasa serbisyo at dati rin naging opisyales ng pambansang pulisya ang isang Senator Ping Lacson. Inaasahan nyo ba na ganyan ang magiging tugon doon sa mga isinawalat ng detalye? Hindi po sir. Ano sa tingin nyo? Bakit nagkaganon? Hindi na namin ma-sponsor eh. Pero kasi parang nangyayari sa kuha natin, parang hindi na patas ang nangyayari sir eh. Wala nang parang hindi na wala na tayong maasahan sa gobyerno natin sir. Sa nangyayaring ganyan, high moral pa rin ba kayo o low moral na kayo? Ay mga pa rin sir. Saan kayo humuhugot ng pagiging high moral? Sa Diyos at sa bayan ko sir. Tsaka sir, bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan samantalang ang buhay namin sir, palubog na rin ang araw. Ang sinasabi namin sir, mga katotohanan na lamang sapagkat ano pa yung oras namin para maglahad ng kasinungalingan, pari-parehas naman tayo ng mamamatay, may mauna at may mahuhuli. So ito yung pinakamagandang pagkakataon, sa dami ng pagkakasala namin siguro sa mundo, ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para matubos namin sa pamamagitan ng pagsabi ng tapat at katotohanan. Wala pong bayad ang paglalahad namin. Kung dinidiscredit yung credibility namin, ito na yung tamang pagkakataon para mabayaran namin. Pasensya na po kung may mga pagkukulang kami nung mga nakaraan sa serbisyo namin. Yun lang po. Sir, baka Marla. Kapatid, sa sinabi mo kanina na yung katotohanan lang ang nilalahad ninyo, naniniwala ba kayo na kung nagsinungaling kayo noong umpisa, lahat ng sasabihin nyo sa mga susunod ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinasabi nyo? So narinig ko sa inyo na ang sinabi ninyo is pawang katotohanan. So kaya ninyong humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, para panindigan ang inyong sinasabi. At ulitin ko, naniniwala kami, na ang una nyo sinabi ay katotohanan dahil napakahirap na sa umpisa ay magsinungaling ka dahil lahat ng susunod na sasabihin mo sa mga magtatanong sa iyo ay pawang kasinungalingan rin. Opo. So, naniniwala kayo na kaya nyo humarap kahit kanino dahil ang sinasabi nyo ay pawang katotohanan. Opo, nanunong pa po kami sa Diyos at sa bayan po at sa Biblia
na totoo po yung mga pinagsasabi namin. Pangalawa, alam ng taong bayan na karamihan ng mga senador ay tumanggap. Bakit yung sa listahan, konti lang nakalista? Sapagkat yun lang po naman talaga yung mga nakatilan. Okay, pangatlo, last. Sa mga media personality, meron ba kayong personal knowledge na naabutan, nabigyan? Kaya noong unang lumabas kayo, kinaumagahan, suppress ka agad yung balita. May mga tumanggap ba sa mainstream media? Dapit-dapit na lang po sa Salamat, maraming salamat. Sir, isa sa inyo, no? Pakikwento naman po yung panahon na nag-start kayong mag-decide na labas na tayo. Magsabi na tayo kung ano ang nalalaman natin. Sino ang inyong nilapitan, bakit yung taong yun ang gusto nyong nalapitan, at bakit po kayo, paano po kayo nabuo na 18 at kay Attorney Levy Baligod po kayo tumakbo? Because unfortunately din po, tini-question din po ang kredibilidad ng isang Attorney Levy Baligod, yung pong kredibilidad din ng isang Mike Defensor na sadya naman din bukas palad na taos-pusong tumutulong, kami rin ho nandito, yung pag-i-interview namin, you may find it very, sometimes you find it hostile maybe, na kami ay nagtatanong ng mga direktang tanong na ito, kasi gusto rin namin tumulong sa maliit na mga platform namin na mailahad ninyo ang tama at ma-counter natin ang makapangyarihang lawak ng mainstream media. Ikwento nyo naman po, paano po kayo nagsimula na lumabas? Yung una po kasi nun, ma'am, nung paglabas ni Taporni, Tutesa, doon na po kami talagang inawakan nila, parang ninintap kami. Kasi nabanggit ni Taporni doon na mahigit 100 kami, or 90 plus. Kaya yung ma'am, mga team leader namin, hinintak kami. Then mayroon pang mga kunting pananakot at saka gusto na nilang pasinungalingan yung yung affidavit ni Taporli. Pero hindi po kami pumayag na gano'n ang nangyari. Ano klaseng pananakot yun? Pag lumabas daw kami, babagsak daw lang. Iskarduhin daw nila namin, sir, na babagsak daw ang lugar na. Sino yung nagsabi sa inyo? Sinong tao? Na sa tandang panahon na natin. Politiko ba siya? Hindi, sir. Pero may may screenshot kami ng text message ng mga sinasabi nila sa amin. Hindi politiko ang nananakot sa inyo? Hindi ho opisyal ng gobyerno? May active po na officer po, then meron, dati siyang active officer, then retired, siya naging team leader na. Isa rin yung paglilinaw, no? Kayo po ba ever since na-detail kay VP Sara Duterte para mag-security sa kanya? Hindi po. May kumakalat mong video ng mga kagaya ninyo na makikisig at all black ang suot at ine-escort as security ang isang event na dinaluhan ni VP Sara Duterte. Kayo po ba yun? Hindi po. Hindi po kayo pakawala ng isang Sara Duterte? Hindi pa nga po namin nakita yan sa personal. Pero kayo po ba, medyo political to, susuportahan niyo po ba ang isang Duterte na kind of leadership muli para sa bansang ito? Wala po kami pakialam sa politikang usapin, ma'am. Ang gusto lang namin, ilahad yung katotohanan. Sa panahon po ba ni Tatay Digong, kayo po ba ay nag-deliver, nagpakawala ng mga mali-malitang pera sa kung kanino? Itong paglabas nyo, alam ba ng dati yung ng boss nyo, si Congressman Santiago? Hindi po, sir, kasi gusto namin suportahan yung buwan niya, yung sinabi niya, at saka yung sinabi ni Taporni. Kailan nyo huling nakausap ang isang Congressman Santiago at ano yung napag-usapan? Wala na kaming communication after nung lumabas yung issue. Kasi lumabas na rin siya. Kaya wala na kami. Si Mark and Paul, naniniwala kayo nandito pa sa Pilipinas o wala? Hindi rin po namin alam kung nandito sila or nasa ito. Ano huling pag-uusap nyo sa kanila? Sa dalawang EA? Pag-uusap kami ni Mark, yung nag-end na kami ng work namin, yun lang. Wala na kami. Kung lumabas yung issue, wala na kami work. Yun na lang. Pwede malaman kung magkano ang sweldo nyo? Range. Bilang isang, yung ano lang, average ano lang, ballpark figure lang. Kung magkano per month kayo pinapasweldo or allowances na binibigay ng tanggapan ni Congressman Santiago? Yung ano namin is 40 to 45. Ang range po ng inyong sweldo, kada buwan po ito. Yes, ano? So
So kasama kayo definitely sa payroll ng tanggapan ni Congressman Sandy ko. Ay, hiwalay siya. Meron din kasi na regular eh. Tapos may hiwalay siya. Isa-isa lang to. Paano kayo napunta sa tanggapan ni Congressman Sandy ko? Sino nag-hire sa inyo or sino nag-recommend sa inyo? Kung komportable lang. Sabihin nyo lang may nag-hire or may nag-recommenda o personal pay nyo. May nag-hire sa amin, mga kakilala nila namin, na kailangan nila ng additional security kay Consal. Kaya nagsama-sama kami. Kasi isa sa amin is, kakilala ko ang isa, kakilala niya rin yung isa. Kaya Ilaan po kasi kami ma'am sa trabaho. One submarine is always submarine. Anong suporta ang natatanggap nyo ngayon? O anong ang pagkukundina ang natatanggap nyo ngayon sa kasamaan sa Marines? Natatanggap namin sir, yung minsan, nabigyan kami ng high moral din kasi gantat kami sa katotohanan. Supportive po. Yung klase ng pananakot natatanggap niyo, ano? Na inyong pinakabahala, anong mga klaseng pananakot ang meron kayong natatanggap? siyempre, yung pananakot, para sa pamilya namin, siyempre may pamilya din kami. Alam nila may pamilya din kami. Lahat naman tayo natatakot. Pero siyempre, nilahad na namin yung katotohanan. Handa na kami harapin kung ano para sa akin. Sir, nung araw na lumabas po tayo sa unang press conference sa Club Filipino po, 2 weeks ago po ba yun? Basta yung panahon na yun. Meron kasing nakarating na mga impormasyon sa amin na nag-attempt daw po ang kampo ni Stella Kimbo na wag siyang pangalanan nung araw na yun. Totoo po ba yun? Wala. May mga attempts po ba na wag ninyong ituloy ang press conference na yun? Wala. Okay. Other question? Yung 18 kayo ngayon, tapos may mga balibalita na may mga kasamahan din kayo na lalantad sa mga susunod na araw. Nakausap niyo ba sila? Yung sa iba kasama namin, nakakausap. Anong naging dahilan? Bakit hindi pa sumabay sa inyong 18? May personal pa sila sa nila, inaayos pa yung pamilya. Yung iba kasi Malalaki. yung iba incumbent pa po nagse-serve pa, and may mga family members pa kung nasa nasa gobyerno what can be the worst na pwede pang mangyari para ilabas pa natin yung ibang ebidensya? Kasi ang sinasabi ko, I think yung batch 2 na remaining 10 po ba, more or less na grupo, may mas mga iba pang hawak na ebidensya. Ano pa po ba kayang sitwasyon bukod sa impeachment? Alam ho natin na ang ating budget ay napupunta ho sa wala. Meron na hong giyera sa Middle East. Ano pa po kayang mga sitwasyon na sasabihin ninyong all out na tayo, mag-all out na? Nagtukuhan kami kay Atty. Mame. Nagsisik kami ng guidance sa advice sa kanya. Siya na lang din makakapagsabi ko ng gagawin namin sa mga susunod na araw. Okay, sir, yung sworn... Sige po. Kababayan. Sir, medyo para sa mga personal niyo po na kahit sino sa inyo sumagot. Meron po bang mga pagbabanta din maliban sa inyong sarili, sa inyong mga pamilya? Dahil alam natin na yung inyong paglabas ay hindi lang personal nyo na sakripisyo, kundi sakripisyo rin po ng inyong mga pamilya. Sa ngayon, wala po para sa akin. Wala po lahat banta sa inyong mga pamilya. Yung mga kasama naman nila, Siguro sa iba po. Meron na pong mga medyo iniipit na po, pero kaya lang naman po. laban. Hinihipit, ano ibig sabihin ng Hinigit. hinihipit? Kaya anong klaseng paghihipit ang ginagawa? May mga kwansa, may mga pumupunta sa bahay, tatanong saan daw kami. Si Congresswoman Laila de Lima, alam naman natin na kulong. Alam ko. Kailan nangyari yung pagkukulong? Paglabas ngayon, magkulungan, saka pag-meeting kay Speaker Marcy at kay Congressman Sandy. Opo, 2025 po. Ibig sabihin, a day after paglabas ng kulungan? Hindi naman. Month naman. So, Pinlano pa rin
Doon po ba sa mga nakaka-encounter ninyo, meron po kayong nade-develop na trust sa kanila dahil consistently nakikita ninyo sila? Or I mean sila sa inyo na nagtitiwala na? Tapos meron ba kung meron kasi meron pong yung mga ebidensya, kayo rin naman po ang mga naglarawan niyan or nag-video niyan, ano po. Hindi po ba kayo sinisika? Kapag merong, pag umipitik po kayo ng picture or laging patakas? Sinisip naman, kasi yung pagtubuhan namin, patago. Patago. Mukha remembrance ba? So remembrance nyo dahil meron na kayong pagdududa kung ano tong mga to? Wala pa mo, parang ano lang, remembrance mo na talaga na gano'n. Na may Pero ganun. parang wala ka pang plano o idea na gano'n pala pupuntahan. When did you start collecting photos or videos na meron na kayong kutob na parang iba na to, mali na to? Yung una po ba hindi nyo na naisip na mali na yun dahil malalaking pera po ang involved? Hindi kami nag-isip ng gano'n kasi mayaman si boss namin. Marami siyang kuhan. Nadja-justify ng pagiging mayaman niya yung halaga ng pera na nakikita ninyo. Ano pa? Yung kay Gutesa, kay Sergeant Gutesa, ano sa tingin mo? Nasaan siya? Hindi namin alam kung saan siya ngayon. Pero, Wala rin kaming contact sa kanya. pero nakakaramdam kayo na ginigipit ng isang Sergeant Gutesa. Kasi hindi na siya lumabas. Hindi yun hadlang para patuloy yung panindigan ng mga nakunabinin niya yung nakalipas ng president. Hindi po. Bakit sa tingin nyo, sa dami ng mga nagde-deny, merong isang Ombudsman Boying Remulla ang umamin? Ano ang mabigat na hawak na ebidensya against Ombudsman Boying Remulla? Bakit siya pinili niyang mas umamin na lang kaysa mag-deny? Hindi namin alam yung rason niya ma'am eh. Pero Nasabi lang siguro namin yung tamang ay yung Totoo nangyari. totoong nangyari. Kaya, ma'am. So sa mga nagde-deny po, meron silang nakikitang butas sa inyong salaysay para sabihin na may deniability sila. normal naman yan ma'am eh. Pagka kuhan, i-deny mo eh. Pero hindi naman makapag-deny yung mata namin. Kasi nakita talaga namin. May mga videos po kayong hawak. Meron po. Yung pong mga nakita naming larawan, ito po ba ay maaaring mga screenshot lang from videos na meron kayo? Yes. At ilan lang yan, no? Marami pa rin ang hindi na ilabas. Yes po. Ang mga videos po ay nasa cellphones niyo po? Yes po. Marami pong copy mo. May Marami USB. Ay, sir, yung USB hindi naman lumalabas yan. Kailan ho kaya tayo makakakita ng sample man lang ng video na yun? Marami pa naman siguro. Sa mga nag-deny, kanino kayo mas na-offend? Kay Kwan ma'am. Ako kay... Yanis. Kay ST no? Australia. Bakit? Bakit? Kasi kakasuhan daw kami. Takot po ba kayo sa kaso? Hindi no. Handa na kami doon kasi alam namin kung ano magiging Yun na yung mindset na ano na gano'n mangyayari. Na-offend kayo dahil dati nyo siyang kabaro? O ano ba? Yung denial ng... Kasi sa mga nireport ninyo, ang pinakamalaki kong pinakamarami na may maleta ay si Senator Tito Soto. Nag-deny siya. Hindi po ba kayo na-offend sa denial niya ngayon? Hindi naman. Eh, Normal lang po yung mag-deny siya. Secretary Anyo, kakasuhan din po kayo. Handa po sila? Ano yun? Handa pong tumulong si Atty. Levy Baligod sa inyo pagdating sa mga haharapin ninyong kaso. Yes po. Mga kapatid, bago ko makalimutan, galing sa taong bayan, kung kayo ang magdi-decide, kayo mismo, grupo ninyo, saan nyo gustong dalahin ang laban para matapos na ito? Dahil the more na mag-extend ito, talo kayo at talo ang taong bayan. Saan nyo gustong dalahin ang issue? Gusto nyo bang maimbestigahan kayo sa Congress, sa Senado, Ombudsman, or gusto nyo panawagan sa taong bayan na umaksyon? kahit saan. Pwede nyo po sagutin. Kahit saan sir, kahit kailan. Sinado man yan ng Congress. Harapin natin. Tama kailan naglabas ng pahayag at sinusuportahan ng kayo ng Iglesia ni Cristo. Ano ang naramdaman mo? Siyempre sir, high moral kami kasi may support na kwan. Ilan sa inyo ang Katoliko dito? Islam. O ano naman ang naramdaman nyo at bakit hanggang ngayon wala kayong nakikitang suporta mula sa simbahang Katoliko? Meron naman sir kasi yung
Kuwan sa amin, sir, is Tigo. Bishop. Bishop. So, kontento na kayo sa inyo. Sige, wrap up tayo. Ako po ba si Cecilia Narodel Jr. Panawagan ko po sa mga tao yung dagdagan pa suporta sa amin kasi nagsasabi kami ng katotohanan. Yan lang po. Idil Corpus po. Nananawagan po sa ating mga kababayan na sana suportahan nyo yung mga panawagan namin. Sapagkat totoong totoo po, nakita namin ang lahat ng mga pangyayari na nakasaad doon sa mga pidapit namin. Panawagan po sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Bernard Tubig po. Nanawagan po ako sa tamba sa mga kababayan ko na supportan. Totoo po yung sinasabi namin at supportan po. Maraming salamat. Roxford Copan po. Salamat sa lahat ng suporta nyo at sa mga tao na naniniwala sa amin. Salamat po. Magandang po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa amin. 18 na sinasabing ex-marine, bagmen. Kung ano yung tawag niya sa amin. Maraming salamat po. Pero kahit ano mangyari, tuloy po ang laban. Mensahe po sa pamilya ninyo. Sa pamilya ko, magpasensya na po. Laban lang po. Sir, sa families po ninyo, napapanood po ko. Sa family ko po, supportive naman po sila at salamat po. Sa pamilya ko, sabi nila sa akin niya dapat. Supportive naman yung pamilya ko sa akin. Nagpapasalamat ka rin ako. Kasi malabas mo yung katotohanan. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa kung saan man kayo laro. Sa pamilya ko po, salamat sa tiwala. At lagi akong sasabihan na mag-ingat. Salamat. Kami rin po maraming salamat sa inyo. Thank you po. Mabuhay po.